Pwede po bang tayo manalangin ng kaunti? Lord, salamat po sa presensya mo ngayong umaga. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na gagalaw sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Konti lang talaga, konti lang. Pag magpipray kayo sa pagkain, tawagin niyo ako. Konti lang yung prayer ko. At nakakatawa po talaga yung mga kabataan, no? Nakakatawa din po din bilang isang leader din, no? Kapag ang mga tao nababago, nagiging channel po tayo ng pagpapala para sa iba, lalong-lalo na sa pagbabago ng buhay, mga kapatid. Amen? So ako po ang inyong lingkod, si Dennis Valdivia, na kung saan ako po yung mag-share ng Word of God ngayong araw ng Kapaskuhan. So ilang araw na lang, Pasko na mga kapatid. So ang tanong, kumusta po ang Pasko natin? Kumusta ang Pasko nung nakaraan? So ang topic natin for the day, isang Pasko na wala si Kristo. Maraming dumaan ng mga Christmas sa buhay ng bawat isa na para bang baliwala lang. At nagsasabi na, ang sabi nila, Pasko na naman. Yung iba, wala pa rin biyanan. Yung iba, Pasko na naman, eto na naman. No? Yung iba, Pasko na naman. Ano ang pinagkaiba ng ngayong Pasko sa dating Pasko? No? So ngayon, today, ay sigurado mayroong mababago sa buhay natin at sa mindset natin. Ano ba ang Pasko kung wala si Kristo sa buhay natin? Ang Pasko ba ay kay Santa Claus lang? Di po ba? Sa doon pa lang sa pangalang Santa Claus, dinadaya na tayo ng demonyo. Alam niyo kung bakit? Santa tapos babae, tapos lalaki, tama? Tapos ang isang pa, saan ka nakakita na may usang lumilipad? Yun pa lang, dinadaya na tayo ng kaaway. Ano? Doon pa lang, ay makikita natin na walang katotohanan yung mga bagay na yun. Dahil yung mamang mataba at may bigoteng mahaba ay uuwi sa bahay nila at naguhubad ng maskara. Tama ba? At sabihin mo sa mga bata, ano ang Pasko? Ay, Santa Claus. Ay, medyas, regalo. At naalala ko, nung bata ako, nagsasabit ako ng medyas doon sa pinto. Akala ko, totoo nga. Ayun pala, nanay ko lang palang naglagay ng kending lollipop doon. So, saan nakapokus? O saan, akala nila ang Pasko ay sa isang taong mataba at sa isang usang lumilipad. Yun po ay hindi totoo. Ang totoo, ang katunayan, ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Ito yung realidad na mayroon ka. Na ang Kapaskuhan ay patungkol sa kaligtasan upang tayo hindi mapahamak doon sa walang hanggang kapahamakan. Amen? Sabi sa Lucas 2:7, isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot siya ng lampin, isang sanggol at inihiga sa sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ang Pasko, mga kapatid, ay mayroong isinilang. No? Mayroong baby na hindi na natiling baby. Kung titingnan nyo sa mga simbahan natin sa labas, hanggang ngayon baby pa rin. Hindi na lumaki. Tama ba? So ngayon, dito sa Lucas 2:7 ay makikita natin dito, mga kapatid, na mayroong isinilang na Misaya. Pag sinabing Misaya, tagapagligtas, mga kapatid. At ngayon, itong Misaya na ito, itong Jesus na ito, mga kapatid, ay hindi ka panipiniwala sa totoo lamang ang kapanganakan. Dahil una, ipinanganak sa isang pamilyang mahirap, karpentero ang kahuse, taong may bahay lang ang Kamariya. So yun siya. Napakamahirap, hindi kilala talaga sa lugar. At yung panahon na yun, napakatindi ng pag-uusid dahil dumating doon sa kaisipan ng hari o may nagmarites na hari na, hari, mahal na hari, mukhang may papalit na yata na maghahari ang sabi ng marami. Akala kasi nila, itong Kristo na to, maghahari na parang natural na hari o presidenteng hari.
Hindi nila alam na ito maghahari sa puso ng bawat isa. Ngayon, ang hirap ng pinagdaanan ni Jesus Christ. Bakit? Sa pasimula pa lang, dahil nagkakagulo ng mga panahon na yun, taglamig, manganganak na itong si Mary. No? Si Mary, manganganak na. Buntis. Nako mga kapatid, walang lying in ng mga panahon na yun. Puno ang mga lying in. Puno, katok sila, puno, wala po, hindi pwede, punong-puno kami dito. Ngayon, saan inabot si Maria? Nako, ang sabi ni Jose, pwede na doon sa koral. Koral o pag sinabing koral, bukod pang sabsaban, ang sabsaban ay kainan ng mga ng mga hayop. Pero yung koral, ito yung kulungan ng mga baka, tupa, kambing. Sigurado, alam nyo na ang ibig sabihin pag doon ka napunta. No? Kumbaga, kung ikaw ay sensitive, bang naman, ganon. Pero doon ipinanganak si Jesus. Hindi sa palasyo, hindi sa Forbes Park, hindi sa Aston, no? Hindi sa magagarang subdivision, mga kapatid. Sabsaban, mga kapatid. Pulungan ng hayop, mga kapatid. Doon siya ipinanganak. Na nagsasabi lamang na itong Panginoon ay nagpapakilala na kaya kang abutin. Nagpapakilala na yung humbleness ng Panginoon, na si Jesus, ang Panginoon, ay nagpakababa. Na bagamat Diyos ay nagpakababa, nakagaya natin, na inabot tayo, nakagaya natin. Amen? Ordinaryo. Di ba yung birth, yung place of birth, minsan may dating din sa atin yan eh. Pare, sa ka pinanganak? Pare, may jackets ako, pare. Di ba? Diyan ako sa Medex, pare. Mahal. CS ka, pare. 120,000. Gano'n. Ikaw, pare, saan ka? Pare, grana lang ako eh. Buti yung isa, grana. Yung isa, pare, saan ka? Pare, hilot lang ako, pare. Hilot. Yung isa naman, pare, saan ka? Pare, ang totoo, dahil sa kawalang-wala talaga, walang hilot. Lang. Self-carry. Kasi, yun po yung nangyari kay Maria. Walang hilot po. Self-service. Kasi wala naman nabanggit eh. Talagang sobrang baba. Kaya nga hindi mo paniniwalaan ang Panginoon na Diyos. Bakit? Kasi kung Diyos yan, bakit ganyan? Dapat yan sa napakamamahaling ospital, doon sa St. Luke's, dapat yan. Di ba? Kasi nga, dapat yan, kahit hindi na gumamit ang PhilHealth yan, okay lang yan. Di ba? Kaya hindi mo paniwalaan talaga. Pero mga kapatid, nagpapakilala lamang siya na anumang down ng buhay na meron tayo ngayon, kayang-kaya kanyang abutin, mga kapatid. Nagpapakilala lamang na ang Panginoon na anumang sitwasyon ng buhay na meron tayo, kayang-kaya kanyang abutin. Sabi mo sa kayong katabi, kayang-kaya kanyang abutin. Amen? Sa Lucas 2:7 ay nagpapakita na yung kapanganakan ay nagpapakita na wow, mayroon ng tagapagligtas na dumating sa mundo. Amen. Nagpapakita na wow, nandito na ang Misaya. Na ganoon kahalaga yung kapanganakan ng Panginoon. Kaya lamang maraming mga tao, nakaw, Pasko na ako. Tama. Sa Santa Claus, darating na. Dadaan ako sa bubong ng bahay. Di ba? Di ba? Doon na lamang nakapokus ang madami. No po? Mga kapatid, ang Pasko po ay isang panahon ng pagdiriwang. Ngunit ano ang kahulugan nito? Kung wala si Jesus sa ating mga puso. Amen? Ito ang dahilan ng Pasko. Siya ang regalo sa iyo ng Panginoon. Amen? Kaya huwag ka malulungkot kung walang regalo, walang bonus, walang 13 months. Sapat na si Kristo para sa iyo. Amen? Kung wala si Kristo, kapatid, ang Pasko walang kabuluhan. Ano po? Walang kabuluhan. Si Kristo ang dahilan kung bakit may Pasko. Ang Pasko po na walang Kristo. Ang Pasko na wala si Jesus sa puso natin. Ito yung parang isang birthday. Isang birthday na hindi ka dinatnan ng bisita. Sino nakaranas dito na nag-birthday?
Nag-invite ka, pare, punta ka sa bahay, mare, punta ka sa bahay. Ah, sige, pupunta ako. Pagdating ng hapon, wala ka malang bisita, kundi ikaw at ikaw pa rin. Sayang ang handa. Ano kaya pakiramdam? Lungkot, no? Depression, ano ba? Parang wala akong kwentong tao, ah. Ang tao na walang Kristo sa buhay ay parang walang saysay. Ito'y tinuturing na para kang isang kasal na hindi dumating yung kapareha mo. No, yung parang nagkasawa si Ma'am Leslie, no? Siyempre, yung ma'am natin na yan, talagang, hindi dumating yung kapareha, busted, pero kasal na. Ano kayang pakiramdam? Ganun ang walang Kristo sa puso. Ganun ang pakiramdam ngayong Pasko na busted, down, no? Walang kaligayahan, walang pag-asa. Ang Pasko po, kapag wala si Jesus Christ sa buhay natin, walang pag-asa, walang kapayapaan, walang kagalakan. Bagamat marami kang hamon, no? Bagamat marami kang salad, pero dahil wala si Kristo sa iyong tahanan, nakalulungkot, lungkot ka pa rin, hungkag ka pa rin, mayroon ka pa rin hinahanap na hindi mo mahanap. Pero na kay Kristo lamang pala ang kasagutan sa lahat ng ating hinahanap, mga kapatid, mga kaibigan. Kapatid, huwag mong hayaan na ang Pasko ito na darating. No, huwag mong hayaan na si Kristo. Huwag mong hayaan na si Santa Claus ang manahan sa inyong tahanan. At ang totoo ay wala itong kapangyarihan. Huwag mong isabihin sa iyong mga anak, alam mo, darating si Santa Claus mamaya, ihanda mo lang medyas mo. Huwag. Ang ipaalam mo sa iyong mga anak at sa iyong sarili, may Kristo na ngayong Pasko na isinilang na nagligtas sa ating mga buhay. Na pwede ba natin silang anyanyahan sa ating puso, no? Anyanyahan sa ating mga tahanan. Siya ang nag-iisang makapagbibigay ng tunay na kagalakan at kapayapaan sa ating mga buhay, mga kaibigan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Subalit mga kapatid, may panganib, may panganib. Ngayong sa isip ng mga tao, merong danger, no? Yung mga kaisipan ba na ang Pasko ba ay para lang dito? Ang Pasko ba ay para lang sa pagkain, para lang sa hamon, para lang sa regalo? So ano yung danger? Ano yung panganib? Namamali ang focus. No? Kaya sabihin mo sa iyong kapatid, katabi, kumusta ang focus mo ngayon? Aliga ka na, kaya ka pala malungkot. Kaya ka malungkot, wala kang iniintay na panghanda ngayong Pasko. Ang pagtuon natin ay lumilipat mula kay Kristo patungo sa mundong pagdiriwang. No? Wala ka lang Christmas light sa bahay mo, lungkot ka na. Wala ka lang Christmas tree, lungkot ka na. So mali yung focus mo. Ang sabi nga ng Panginoon sa Lucas 12:15, sinabi sa kanila, tingnan mo at ingatan ninyo ang inyong mga sarili mula sa kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nakapaloob sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. Kaya mga kapatid, ano man ang meron tayo ngayon, hindi po natin kayang ipagmalaki sa ating Panginoon. Amen? Amen. So marami mga tao, ang focus nila, puro garbo, pasyal dito, pasyal doon. Ano po? Kaya pare, utang muna ako sa 5-6, gawa ng kailangan eh. Kailangan ko talaga eh. Siyempre, mga anak ko kailangan ng bagong Adidas, bagong Benz, kailangan bago lahat. Kailangan makapasyal kami. Pagdating ng January 1, may nangangatok na. Ay, bayad nyo po. So, hindi tayo gagawa ng mga ganun parang doon. Amen? So, ang focus mo para sa mga gamit, ang focus mo para sa regalo, kaya pag nawalan ka ng regalong natanggap, tapos pag mali pa yung exchange gift mo na natanggap, tabo lang or baso, ayaw mo na. Diba? So, mali na. Hindi mo nakikita na ang Panginoon pala ang sentro ng Kapaskuhan nito. Amen. Hallelujah. Tapos,
Nagkakaroon tayo ng spiritual na pagkabulag. Nabubulag ang tao sa tunay na kahulugan ng kapanganakan ni Kristo dahil sa mga distraction ng mundo. Alam niyo, sabi sa 2 Korinto 4:4, ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Panginoon. Mga kapatid, binababalaan pala tayo ng Bible. Binababalaan tayo ni Pablo, no? Na tayo pala, kapag hindi natin nakikita yung tunay na liwanag ng Panginoon, pag hindi tayo nakakakita ng tunay na pag-asa, binubulag na tayo ni kaaway. Sino ang hari ng mundong ito? Ay si Satanas pala ang hari. Ngayon, anong gagawin niya? Maraming pagbubulag sa atin. Di muna ako sisimba, Pasko naman. Di ba? Ganun eh. Family time ngayon, kaya kailangan Pasko ngayon, so hindi muna ako sisimba. Hindi muna ako ate ng cell group. O tingnan nyo sa cell group ng mga Bible study nyo, pag umunti, at dadalawa na lang kayo, ay siya. Nabulag na. No? Brother, mamamalig na lang ako, brother. Wag muna, hindi muna ako ate ng Bible study, brother. Di ba? Akala kasi yung balisang-balisa sila sa mga paghahanda. Bagamat ito'y maganda, pero ang sinasabi ng Panginoon, huwag kang padadaya sa bagay ng mundo. Amen? Yung bang ginawa mo na lahat, pero pagdating ng January, tulala ka ngayon. Naku, ano kayo nangyari? Bakit ako nakakutang ng ganun kalaking halaga? Anong nangyari? Diba? So sabi ng Panginoon, binababalaan tayo. Na huwag tayong pabulag, mga kapatid. Amen. Maraming gawa ng kaaway, no? Maraming gawa ni Satanas. Naku, Paskong-Pasko, ikaw ay atin ng simbahan. Paskong-Pasko, ikaw ay magsisal group na mahina. Mangilin naman. No, diba? Panggilin pala yung Friday, no? Abay, tayo? Family time. Anong sabi? Binubulag. Siyempre, anong gagawin natin? Huwag kang padaya. Amen. Huwag kang papadaya sa gawa ng kaaway. Dahil sinisigurado ko, pag nagpadaya tayo sa gawa ng kaaway, gusto niya tayong isama doon sa kanyang kaharian, doon sa impyerno. Subalit, hindi siya naghahari doon. Kasama siyang pinahihirapan. Nais ni Satanas na mandaya ng mga nagmamahal sa Diyos. Kaya nga pag maraming pumipigil sa iyo, huwag ka nang simba ng simba dyan. Huwag kang attend sa Bible study. Tinadaya ka ngayon, ng kaaway. Kasi pag ikaw i-attend natin ng Bible study, baka pirahan ka lang dyan. Di ba? May mga ganun. Wag na, dito ka na lang. Focus, dito lang tayo, dito lang. Binubulag na. At tumatawa ngayon sa Satanas. Yan, okay na to. Kasama ko na to. Pero ang Diyos, hindi niya hahayaan na madaya ka. Amen? Hindi niya hahayaan na malaglag ka sa kanyang mga kamay. Gagamit siya ng mga tao. Gagawa siya ng paraan para dalhin ka niya at maranasan mo lagi ang pag-ibig ng Panginoon na siyang purpose kung bakit ang Panginoon Jesus ay dumating sa sanlibutan. Ipinanganak upang tayo iligtas. Amen? Ang mga danger pa rin, ang mga walang hanggang pagdiriwang, na ang pagdiriwang na walang Hesukristo sa ating buhay, ito'y walang eternal value at tunay na kagalakan, mga kapatid. Ang sabi po sa mga ngaral 2:11, pero nang isipin ko mabuti, ang lahat ng ginawa ko at pinaghirapan ko, naisip ko, walang kabuluhan ang lahat ng pinagsikapan ko dito sa mundo. Ang nagsabi po nito ay ang taong pinakamatilino sa buong mundo. Ito po ay si Solomon. Nasa kanya na lahat. Babae, lalaki, joke po. Babae, kayamanan, joke lang po yun, lalaki. Kayamanan, lahat na ng karangyaan, katalinuhan, lahat na nagawa na ni Solomon. Lahat. Subalit dumating sa isip niya, lahat naman nagawa ko. Pero lahat, walang kabuluhan. Lahat ng pinaghirapan, walang kabuluhan. At kaya nga po, itong lingkod niyo po na nasa harap ngayon, ito yung naisip ko na nasa akin na lahat ng bagay. Bakit pa ako maglilingkod sa Panginoon? May bahay na ako. May sasakyan naman. Lahat ng luho ko, nagagawa ko. May maganda akong asawa. Hindi yun
na pag-isip ko mga kapatid, walang saya sa bagay ng mundo. Ano man ang meron tayo ngayon na tinatangkilik, kung mapapahamak naman ang ating kaluluwa, ay lahat walang pakinabang. Umidad man tayo ng 101 kagaya ni Senator Emily, mawawala pa rin tayo sa daigdig na ito. Walang immortal mga kapatid. Tayo'y parang isang damo lang na nawawala, nalalanta at pagdating ng hapon ay nawawala. So ano may pagmamalaki natin sa Panginoon? Wala talaga. Amen? Ang sabi ng Panginoon ng 1,000 taon sa atin ay isang araw lang sa Kanya. Kaya isang araw lang para tayo sa daigdig na to. So ano yung mga bagay? Hindi masamang maghanap buhay, hindi masamang mangarap. At lahat ng yon, sa tulong ng Panginoon, yung mga dreams na yon ay nakuha na po namin. Pero mga kapatid, sana sa panahon na ikay nangangarap, sa panahon na ikay nagtatrabaho, sa panahon na ikay nagdinegosyo, huwag mong iiwanan ang presensya ng ating Panginoon. Amen! Sa panahon na ikay nag-aaral at gusto mong kunin ang mga pangarap mo sa buhay, huwag mong iiwanan ang Panginoon. Lalo kang mag-init ng pagmamahal sa Diyos. Amen? Lalo mong gawin ang purpose mo sa buhay na ito. Amen? Sapagkat wala tayong madadala. Sabi ni Hope, lumabas ako sa daigdig na itong wala. Lord, pupunta ako sa iyo. Walang dala. Amen? Walang dala. So lahat ng bagay sa Panginoon natin ibigay. Nakaligtaan natin na ang Pasko pala, ito'y isang panahon ng kaligtasan sa ating mga buhay. Kapag hindi mo pinansin si Kristo ngayong Pasko mga kapatid, maraming mga hindi magkakaroon ng panahon o tanggapin ang Panginoon pag binaliwala mo. Ang sabi sa John chapter 10 verse 11, na parito siya sa mundo at kahit nanilikha niya ang buong mundo sa pamamagitan niya, hindi pa rin siya kinilala ng mundo. Pumunta siya sa sarili niyang kababayan, pero tinanggihan pa rin siya ng karamihan mga kapatid. Mga kapatid, ngayong araw ng Kapaskuhan, magtitipon-tipon dito ang inyong mga darating dyan, ang mga inyong magulang, meron kayong family reunion. Sinasabi dito, huwag mong igahiya ang gospel ng Panginoon. Huwag mong itanggi ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Na habang Noche Buena, salo-salo kayo. Yung iba naman nasa abroad, online. Halika, sabay-sabay tayo, Noche Buena tayo, kain tayo. Pero bago tayo kumain, maaari bang magbasa tayo ng Bible verse? John 3:16. Okay mga anak, dito tayo lahat. Basahin natin, John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya si Jesus upang ang sino mang sumalatay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sige mga anak, pray tayo. Tanggapin natin ang Panginoong Jesus. Sama-sama tayo ngayong Pasko. Dahil ang Pasko ang dahilan. Si Kristo ang dahilan kung bakit may Pasko. Amen! At mga kapatid, napakasarap ng Pasko na ligtas tayo sa kapahamakan. Amen! Hindi lang yung kapahamakan ng katawan ang mahalaga sa Diyos. Ligtas ang ating mga kaluluwa mga kapatid. Itong kaluluwang ito, hindi ito namamatay mga kapatid. Ang namamatay ay nabubulok itong katawan. At itong kaluluwang ito yung huhukuman ng Diyos. Kumusta? Kumusta ka, Dennis? Anong ginawa mo sa lupa? Lord, dami ko namang dami kong negosyo, busy. Dami kong trabaho, Lord, busy. Busy. Okay, doon ka sa kapahamakan. Busy ka pala. Isang araw ka lang sa lupa, busy ka na. Di po ba? So, ang Pasko po ay kaligtasan. No? Dapat ipangaral, ipakilala natin ang Panginoon sa ating pamilya. Amen? Amen! At ang sabi dito, bagamat merong mga paalala ang Panginoon sa buhay natin, pero sinasabi pa rin ng Panginoon dito na magbigay naman tayo ng space para kay Jesus ngayong Kapaskuhan. Ano? Magkaroon tayo ng space. Huwag tayo maging aligaga. Ano ba? Teka muna. Ano ba? Brother, huwag mo lang mag-cell group ha. Huwag mo na sipin pa. Huwag muna. Ano muna tayo? Focus tayo sa Christmas.
Ano ba yung Christmas? Hindi bibili pa ako ng mga gamit. Dami kasi exchange gift, ang dami kaya ng Christmas party sa company. Naku, ang dami kong bibilhin. Ano muna? Si Kristo kapatid. Si Kristo kapatid ang focus ng Kapaskuhan. Amen? Buksan natin ang ating puso sa Panginoon. Payagan mo si Jesus na manahan sa iyong puso sa pamamagitan ng faith or ng pananampalataya sa Kanya at gawin siyang Panginoon ng ating mga buhay. Tayo mga Kristiyano, tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Halos karamihan dito, tinanggap na ang Panginoon. Tama po ba? Tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas. Pero ang totoo ay, hindi tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng Panginoon? Noong unang panahon, ang Panginoon ay ano man ang gawin sa iyo, walang problema dahil ikaw ay alipin. Alipin ka. So buhat ng tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas lang. Siyempre, gusto mo bang hindi ka mapunta sa impyerno? Oo naman. Siyempre, tanggapin mo ang Panginoon. Yes, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon na tagapagligtas. Sige, papasukin mo si Lord sa iyong buhay. Siya yung maging Panginoon at maghari. Paano ba yung Panginoon, brother? Paano ba yung maghari na yan? Ay, iiwanan mo na yung dati mong pagkatao. Hindi ka na magiging chismosa, hindi ka na magiging palamra, hindi ka na magiging marites, hindi ka na batuan ng mga bagay ng mundo. Kasi siya yung Panginoon mo, amen? Pag Panginoon mo si Lord, ano man yung iniutos ng Panginoon, ano man yung natututunan mo sa mga cell group, sa mga Bible study at dito, susundin mo ito uti-uti. Bakit? Panginoon nga meron ba ditong amo na hindi sinunod ang kanyang empleyado? Halimbawa, ako boss, gawin mo to, ito yung gagawin mo buong isang linggo. Anong ginawa ko bilang empleyado? Hindi ko ginawa, patulog-tulog ako. Ang sabihin ni boss, after 1 week, tanggal ka na. Wala ka ng trabaho, wala ka ng uwian dito, wala ka ng papilikan dito sa Epson. Diba? Bakit nga? Hindi mo sinunod. Bagamat tayo ay hindi tapat sa Panginoon. Bagamat tayo ay maraming hindi nagagawang kasalanan sa Panginoon. Pero ang sino mang lumalapit sa Panginoon, kailanman hindi niya tinatakwil. Amen? Amen. Sabi ng Panginoon sa Pahayag 3:20, narito ako. Ako ay nakatayo sa pintuan. At patuloy na kong makatok. Nanse, nandito ako, Nanse. Subalit, nagbukas ng puso ang Tita Nancy at nandito siya ngayon sa inyong harapan ngayon. Hallelujah! Kapag narinig ng sino man ang aking tinig, magbubukas. At sino mang magbukas ng pinto, mga kapatid, ako'y papasok. Ako'y maghahaponan kasama niya at siya'y kakain kasama ko. Mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay nasa labas ng ating mga pintuan. At siya ngayon ay nakapasok na sa ating mga puso. Pero ngayon nakapasok na sa puso natin ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Kasama mo ang Panginoon. Amen? Kasama mo ang kanyang banal na Espiritu, yung kapangyarihan na nasa sa loob mo. Yung power ng Holy Spirit na kung saan nasa sa iyo, na wala kang bagay na hindi kaya mapagtagumpayan. Amen? Ano mga pagsubok, challenges ng buhay na iyong mararanasan, tandaan mo, kasama mo ang Panginoon sa hirap at ginhawa. Amen? Sa panahon ng pagbagsak, sa panahon ng paglubog, ang Diyos kasama mo. At sa panahon ng pag-angat, kasama mo ang Panginoon. Amen po? Napakatuloy ng Panginoon. At ang sabi ng Diyos, magbigay ka rin naman ng prioridad. Priority sa pagsamba. Tulad ng mga pantas, tulad ng mga matatalinong tao, hanapin mo si Jesus at sambahin ng higit sa lahat. Ano sabi sa Matthew 22, verse 11? Nang sila ay nasa loob ng bahay, nakita nila ang bata. Si Jesus, nakita nila. Kasama ang kanyang inang si Maria. Sila ay nagpatira pa, sinamba ang bata. Yung baby, sinamba si Jesus. Sila ay nagpatira pa, sinamba ang bata, si Jesus. Nang mabuksan nila ang kanilang mga kayamanan, naghandog sila ng kamanyang, naghandog sila sa kanya ng mga kaloob, tithes, offering. Ang mga ito ay ginto, kamangyan at mira. Yung mga taga-tipakan, barangay tipakan,
Sabi nila, brother, nung Biyernes, ikaw din ah. Kanina, driver ka namin. Ngayon, ikaw pa din. Pinakyaw ko na po mga kapatid. Natutuwa po ako, nung first time, no, nagturo ako ng about giving nung Friday. Sabi ko, ito na. Kung gusto mo na talagang pagpalain ng Panginoon, kailangan matuklasan mo yung susi ng pagpapala. Malakias 3:10, na sino mang magbibigay ng 10% sa Panginoon, ay bubuksan niya yung mga durong awan ng langit. Siyempre, nagbigay yan, marami halos. Maya-maya, nakita ko yung isang bata talaga. Hindi ko alam mabukain yung bata na yun. Habol-habol doon kay Ate Alice. Nagbibilang si Ate Alice noon. Maya-maya, ate, ito po yung bigay ko para sa Panginoon. Magkano ito? Kita, 5 pesos. Nauunawaan ako. Sabi ko, wow, pati bata pala. Naunawaan din yung about giving na kapag nagbigay ka, sigurado may kapalit na kapalit ang Panginoon. Ang Panginoon, kapag nagbigay ka, hindi ka malulugi. Amen? Ang sabi ng Panginoon, kapag nagbigay ka, siksik, liglig, umaapaw pa. Amen? Ang sino mang nagbibigay at sumasamba sa Panginoon. Amen? Itong mga pantas na ito, kaya tinuguri ang matatalino dahil nakita nila na hindi sa kasaganaan o sa kayamanan, kundi yung puso na sumasamba sa Panginoon. Nakita nila na yung kayamanan nila, yung mayroon silang hawak na pag-aari, ito hindi para sa kanila. Ito'y para sa Panginoon. Kaya matatalino yung mga taong nagbibigay sa Panginoon. Gusto nyo maging matalino, makikigay ng pantas, ibigay mo yung para sa Panginoon. Amen? Ito'y isang pagsamba sa Diyos. At kapag nagbalik ang Diyos, anong sabi? Sobra-sobra. Walang bodega na hindi mapupuno. Bodega, kwarto, ang rep mo laging puno. Ang gasol mo, hindi ka lang ubusan. May ista ka pang gasol. Amen. Hindi yung ano ba yung sumasabog minsan? Hindi yon. Gasol, ano pa man, magaganda. Amen. Hindi ka mauubusan ng biyaya kapag nagbibigay ka sa Panginoon. Amen. Prioridad mo yung pagsamba sa Diyos, yung mga ganitong gawain, ngayong Pasko mga kapatid, ngayong 25, mayroon tayong service ulit dito. Huwag kayong papayag na hindi kayo sisimba, amen. Hindi kayo babalik dito ngayong 2025. Naku po, pulong-pulo tayo. Huwag kayong papayag, no? Na hindi nyo unahin ng Panginoon dahil ito ang priority natin. Amen? And then, sabi dito, pagtuon sa kanyang mission, mga kapatid. Ngayon, nasa puso mo na ang Panginoon, alalahanin mo na si Jesus ay dumating upang iligtas ang mga nawawala. Ipagpatuloy mo ang kanyang layunin sa iyong mga buhay, mga kapatid. Ang sabi sa Lucas 19:10, sapagkat ako na anak ng tao na parito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Hindi na parito si Jesus para sa iyong sports car, mga kapatid. Hindi na parito si Jesus para sa iyong bahay o kayamanan. Hindi pa parito si Jesus para sa kayamanan ng mundong ito. Naparito si Jesus dahil ikaw ang kayamanan niya, mga kapatid. Yung kaluluwa mo, yung kayamanan niya. Ikaw yung apple of the eyes. Kung tama bang ano ko. Ikaw yung apple of the eyes ng Panginoon. Ikaw yun. Ikaw lagi yung nakikita niya. Lagi kanyang naaalala, mga kapatid. Kaya namatay si Kristo para sa iyo. At ikaw ngayon na nahanap ka na niya, mga kapatid, pinili ka ng Diyos. Pinili ka ng Panginoon. Kaibigan mo nalulungkot, pare, pag-pray kita. Kaklase mo nalulungkot, nawawala ng pag-asa, klase, pag-pray kita. Kumpare mo nalulungkot, walang Panginoon, pag-pray kita, gamitin ka ng Panginoon. Ito po ay layunin na ibinigay sa buhay ng bawat isa. Hindi mo kailangan maging pastor, maging para lang i-share, magkaroon ng titulo. Wala. Dito pinag-uusapan yung pag-ibig ng Diyos na naranasan mo na dapat mong i-share sa mga kaibigan at kakilala mo.
na kung paano dati desperado ka, dati wala kang pag-asa. Ngayon, may mga kaibigan ka, ganyan din ang nararanasan nila. Ikaw yung mag-aabot ng kamay sa kanila. Amen. May mga kaibigan bang nilabay, nagpapakamatay na sa buhay, nawalan lang ng 100 piso'y aligagana, nawalan lang ng trabaho, kung ano nang ginagawa sa buhay, pero ikaw mag-aabot ng kamay sa kanila. Ikaw mag-aabot ng pag-asa. Sabihin mo, kapatid, may pag-asa. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen. Subalit mga kapatid, ngayong Kapaskuhan, kapag si Kristo'y binaliwala natin, sarili ko, tinime-stop ko na. 5 minutes. Kapatid, kapag si Kristo, nawala, binaliwala mo ngayong Kapaskuhan, ang sabi dito, mahihiwalay ka sa Panginoon. Makikita mo at mararanasan mo yung paghihiwalay mo sa Panginoon. Ang buhay na wala kay Kristo'y humahantong sa walang hanggang pagkahiwalay. Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mga kapatid, napakapalad natin ngayong umaga. Amen. Naunawaan natin na kung hindi tayo hihiwalay sa Panginoon, naunawaan natin na may nagkaloob, may nagbigay, kaya huwag kang malungkot ngayong Pasko mga kapatid, kahit walang regalo, kagaling sa asawa mo o anak mo. May una nang nagbigay ng regalo sa iyo. Amen. Ito yung ating mahal na Panginoon, na kung saan ayaw niya tayong mapahamak sa kapahamakan. Gusto niya tayong isama doon sa walang hanggang langit na inihanda sa buhay ng bawat isa. Ang edad ng tao, umiidad ng 70 to 80, malakas pa. No? Pero one day, mawawala tayo sa mundong ito. At hindi ka magsisisi one day. Bakit? Haharap ka sa Panginoon. At yung inihanda niyang tahanan, mararanasan mo sa walang hanggang buhay. Amen? Ganun kabait ang Panginoon dahil si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ngayong Pasko, pag wala si Kristo sa buhay natin, mawawalan tayo ng tunay na kapayapaan. Si Kristo lamang ang makapagbibigay ng kapayapaan, higit sa iyong pagkaunawa. Ang sabi ng Panginoon sa John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo, mga kapatid. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matatakot. Mga kapatid, huwag na tayong malungkot. Huwag na tayong ma-depress ngayong Pasko. Okay lang na kung sila'y nasa ibang bansa, okay lang yun. Meron namang messenger. Okay lang yun. Ang sabi ng Panginoon, ako yung magbibigay ng kapayapaan. Okay lang na kahit wala kang hamon. Okay lang yun. Wala kang apridada, okay lang yun. Wala kang queso de bola, okay lang yun. Nandiyan naman ang Panginoong Jesus. Amen? Amen. Nandiyan ang Panginoon sa buhay natin ay sinilang upang tayo maligtas sa kapahamakan. Amen? Grabe ang kapayapaan ng Diyos. Kaya ano man yung mga challenges na pinagdadaanan natin ngayong buwan, ang kapayapaan ng Diyos ay nasa ating mga puso. Ano ba mga problema, sitwasyon na nasa atin, ang kapayapaan ng Diyos ang ibibigay ng Panginoon. Amen? Amen. Kapag binaliwala mo ang Panginoon ngayong Kapaskuhan, nawawalan ka ng direksyon, mga kapatid. Ang sabi dito, kung wala si Kristo, walang layunin ang direksyon ng buhay. Akala natin, ang buhay, sinilang, nag-aral, nagka-boyfriend, nagka-girlfriend, nag-asawa at nagka-apot, nagka-anak. Natupad ang mga pangarap. Subalit, sumabog na lang sa mukha natin. Boom! Nasa kapahamakan pala ang buhay natin. Akala natin, ang buhay hanggang dito lang. Pero ang buhay may katapusan. At haharap tayo sa mundo, mga kapatid. Haharap tayo sa Panginoon, ano may sa atin? Na si Lord, na mamibili siya. Kumusta yung ipinanganak kong Panginoon? Ano, kumusta yung tagapagligtas na si Jesus nung araw ng Pasko? Tinanggap mo ba siya? Pero kung tinanggap mo ang Panginoon, bilang Panginoon tagapagligtas, swerte ka, mga kapatid. Sabi sa Jeremiah 29:11, sapagkat patid ko lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ikasasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito yung mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasan. Punong-puno ng pag-asa. Mga kapatid, ano ang mga kabiguan? Ano mga kabiguan? Pagbagsak ng buhay, mga problema, pagkalugi.
Para bang naranasan natin, parang hindi ko yan, parang hindi to plano ng Diyos sa buhay ko ah. Alam mo, ang totoo, kung bumagsak ka man, may next level ng buhay. May next season ng buhay na tayo maranasan na si Lord nagplano. Maaaring parang, Lord, parang hindi kita kasama. Lord, bakit ganito? Mula na ako'y nag-Bible study, nag-cell group, parang lalo umalat ang buhay ko. Dinadala ka ng Panginoon sa next season ng buhay mo, mga kapatid. Amen. Na hindi porket nalugi ka, hindi na to plano ng Diyos. Hindi porket naghiwalay kayo, hindi na to plano ng Diyos. Bakit, brother? May kasunod pang pogi? One day, magsasama din kayo dahil matatauhan ka. Amen. May next level ang Panginoon. Amen. May next level ang Panginoon na ibibigay sa atin na yung plano niya na mabuti. Akala ko dati, mga kapatid, ang plano ko, magnegosyo na lang habang buhay, magtrabaho na lang habang buhay. At yung panahon ng mga pagbagsak namin, akala ko, hindi ko nakasama ang Panginoon. Pero may plano ang Diyos, higit pa sa mga plano natin, mga kapatid. Amen! Tayo po lahat po kayo. Pasalamatan natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, ngayong Pasko, huwag mong hahayaan na ang Paskong ito, mga kapatid, ay wala si Kristo. Amen? Anyayahan mo si Jesus sa iyong puso, sa iyong buhay, na maging Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay, mga kapatid. Sapagkat sila yung nagbibigay ng tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan, na hindi kayang ibigay ng daigdig nito, mga kapatid. Ang Pasko po isang panahon ng pagdiriwang. Ngunit ano ang kahulugan kung wala si Kristo? Mga kapatid, si Jesus ang tunay na dahilan ng Pasko. Siya ang regalo ng Diyos sa saang katauhan. Pasalamatan natin ang Panginoon, mga kapatid. Umusal ka ng prayer sa Diyos, pasasalamat. Na kung hindi dahil sa Panginoon, bagsak tayo. Kung hindi dahil sa Diyos, sigurado ko, hindi natin alam kung saan na tayo napunta. Kung hindi dahil sa Panginoon, sala na yung direksyon ng buhay natin. Pero salamat, may Pasko, mga kapatid. Dahil merong isang Diyos, merong isang Jesus Christ na nagligtas sa ating mga kasalanan. Tinatawagan po natin si Daddy Nats. Pasalamatan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Si Kuya Dennis, sila po yung mag-anak ng tumayo dito kanina, yung worship leader, si Ate Apple, at yung nagpatotoong parang pastor na kayak, dahil pa ako, si Denise. Last Sunday school po ngayon, nasa likod, nagtuturo po ng mga bata kasama si Ate Angie. Sila po ay bunga ng pag-ibig ng Diyos. Nung malaman nila yung mensahe